Yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. By the way, sa mga hindi pa nakapag-subscribe or nakapag-follow dyan, yes, alam niyo na po yung dapat ninyong gawin. Which is, sapat na po yan para mas lalo pa tayo magaganahan talaga. Okay? So ito mga utol, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito, ang magiging topic natin sa video na ito is iwasan mo ito kapag ramdam mo na wala na siyang gana sa'yo. Okay? So ito mga utol, kung yung situation mo ngayon, yung tipong parang nararamdaman mo na parang walang gana na yung partner mo sa'yo, na parang kung kailan ka na lang niya kausapin, palagi na siyang umiiwas sa'yo, hindi na siya nag-re-respond sa mga messages mo. Okay? So ito ngayon, ano ba yung automatic response na naggagawa ng tao? Yes, na kung titignan natin, once na nawawalan na ng gana yung tao sa atin is napapanik tayo eh. Mas lalo nating hinahabol. Mas lalo tayong naghahanap ng explanation kung bakit or validations na kung ano yung sumasagabal sa ating isipan ay kailangan din nating magkaroon ng kasagutan. Kung bakit niya nagagawa ito, kung bakit nawawalan siya ng gana sa'yo. That's why naghahabol tayo. So ito ngayon mga utol, kung titignan kasi, for sure ito, nagawa nyo na maghabol. Diba? Yung tipong ginawa mo na yung lahat-lahat para manumbalik lang siya, para mag-reply siya sa'yo. So let's say na nagawa mo na talaga yung lahat. So ang tanong, may nangyari ba? Bumalik ba siya sa'yo? Diba? So ngayon yung kasagutan or yung kasagutan mo is, Kuya Kiko, ganun pa rin eh. Mas lalo lang siyang lumayo sa akin. Hindi na siya nagparamdam. Mas lalo lang siyang nabibisit sa akin. Na yung tipong parang distorbo na ako sa kanya or pagdating sa kanya. So ibig sabihin is hindi po effective na kung habulin mo siya ay yung buong akala mo ay babalik siya sa'yo. Yung pala ay hindi. Mas lalo lang siyang nasasakal eh. Mas lalo lang siyang nadidistorbo mo. Pinapaulanan mo ng mensahe. So talagang pagdating sa kanya ay mas lalo pa siyang nasasakal. That's why palagi siyang naiirita sa'yo, nagagalit. So mas lalo lang nagiging worst. Diba? So ngayon, kailangan mo talagang iwasan utol yung maghabol o yung kung magkaroon man ng katanungan sa iyong isipan na manghahagilap ka ng kasagutan na kailangan mo siyang habulin, kailangan mo siyang tanungin. Kasi ito kung tatanungin kita muna, kasi marami rin akong nakakausap, lalong lalo na yung mga boyfriend nila is mga OFW, okay, mga seaman or seafarer na nakilala lang nila sa social media. Okay, so ngayon, kung tatanungin kita utol, gaano mo ba kakilala yung boyfriend mo? Kilalang kilala mo ba siya? 100% kilalang kilala mo na ba siya? Alam mo ba na wala siyang tinatago sa'yo? Kasi Kuya Kiko, ganito yung sinabi niya sa akin eh. Yes, sa salita kasi utol, ay pwede kanyang manipulahin. Madali lang i-construct yung salita eh. Na pwede kanyang bulahin, pwede kanyang utuin, or papaniwalain sa kung ano yung sasabihin niya. Na kung titignan utol ay, kung ano lang talaga din yung sasabihin niya sa'yo, ayun lang din yung alam mo or yung pananiwalaan mo. Pero yung mga hindi niya sinasabi o kung ano yung mga pinaggagawa niya, ay hindi mo ito alam. So diba? So ngayon, yung taong hinahabol-habol mo ay hindi mo naman pala ganun kakilala, is bakit mo pa hinahabol-habol? Diba? Hindi mo nga siya ganun kakilala pa eh. At saka yung isa pa dito, kung ayaw na rin talaga sa'yo ng tao, bakit mo pa hahabulin? Bakit mo pa mamahalin? At saka kung bago ka sana pumasok sa relationship, dapat marunong ka ring tumanggap na baka
kung titignan natin baka balang araw is aayaw na talaga siya sa'yo. Kagaya ngayon, dumating na yung panahon na umaayaw na siya sa'yo or binabaliwala ka na. So kailangan mo rin itong tanggapin. Kasi hindi rin talaga lahat or hindi rin talaga pwede na lahat na tao na nagugustuhan natin is magkakagusto rin sa atin. Kahit sabihin natin, yes, dati minahal ka. Pero hindi natin alam, utol, kung minahal ka ba talaga. Kaya siya ngayon nawalan ng gana sa'yo is maybe baka nakuha niya na yung kagustuhan niya sa'yo. Yes. That's why magtataka ka talaga kung bakit nawawalan na siya ng gana. Parang paiwas na siya. Parang hindi ka na pinapansin. Kapag ganito na kasi yung ginagawa ng mga partner ninyo, utol, sinyalis na po yan na kailangan mo nang umatras. Sinyalis na po yan na ayaw niya talaga sa'yo. Kaya kung minsan may mga paulit-ulit na mga pasakit na dumadaan sa'yo dahil nag-e-stay ka pa sa taong wala namang gusto sa'yo, na hindi naman talaga ikaw yung kagustuhan. So minsan pinagtsatsagaan ka lang ng partner mo until na makakuha siya ng buwelo, until na makakuha siya ng ibang babae or ng ibang partner, and then magiging babay ka. So ganun pa man mga utol, hanggat maaari, huwag nyo na pong hintayin na humantong pa sa ganito, na makahanap na siya ng iba or bago. Saka ka palang umatras. Once kasi na nawawalan na or nagpapakita na yung partner mo na wala na siyang gana, red flag na po yan, utol, na kailangan mo na talagang umatras. Pulang bandera na yan na kumakaway-kaway, utol. Kinakaway-kaway na po yan para makita mo na kailangan mo nang umatras. Yes. So huwag ka pong magpakabulag. Na gagawin mo yung maling gawain na maghabol sa kanya. Yes, na kukunin mo pa yung mga kasagutan na kung ano yung mga sumasagabal dyan sa iyong isipan. Mas lalo mo lang binababa yung sarili mo, utol. Kung ayaw talaga sa'yo ng tao, huwag mo nang pilitin. Dahil dyan ka lang mahihirapan at saka masasaktan. Okay? So yun lang po yung dapat mong iwasan na kailangan mo rin gawin. Mahalin mo yung iyong sarili. Wala nang iba na dapat mong mahalin sa ngayon kundi yung sarili mo, utol. Hindi yung ibang tao, hindi yung partner mo. Unahin mo yung sarili mo. Magpaka-busy ka, mag-focus ka sa kung ano yung mga pangarap mo dati. Dahil for sure, once na makapag-focus ka sa sarili mo, utol, at talagang ma-e-echapwera mo rin yung ganitong klaseng partner. Okay? So yun po mga utol, sanay nakatulong talaga yung video na ito. So yun po, maraming salamat talaga. So ingat kayo, God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi.